Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ngayon ang ika-57 araw mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng militanteng grupong Hamas at ng puwersa ng Israel. Ang Israel Defense Forces sa ngayon ay nakakalat na din at tila may kani-kaniyang mga lugar na binabantayan at pinoprotektahan. Ang isang puwersa nito ay nasa hilagang bahagi ng kanilang bansa na kung saan nakikipagsagupaan sila sa Hezbollah na nasa bansang Lebanon. Meron ding isang grupo ng Israel Defense Forces na ang kinakalaban naman ay ang isa pang Iranian proxy na nasa Syria, habang isa pang grupo ang binabantayan din nila na nasa Yemen naman, ang Houthi. Kasama pa ang mga grupo ng Palestinong kinakalaban din ng IDF sa West Bank, partikular na sa Judea at Samaria. Bukod sa mga kilalang mga Iranian proxies na ito na kasalukuyang sinasagupa ng Israel Defense Forces, ilan pa sa kanilang mga tao ang nakakalat sa iba't ibang panig ng Middle East upang bantayan ang ilan pang kaalyado ng Hamas na hindi pa lubusang kilala. Sa kabila nito ay muli na namang nagdagdag ng 10 pang bihag ang Hamas na kanilang pinalaya bunsod ng nagaganap na extension ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Bukod sa 10 Israeli na pinakawala ng Hamas, pinalaya din ang 3 Thai nationals na nabihag din noong 7 ng Oktubre sa pagsisimula ng kaguluhan, kasama pa ang 2 Russian civilians. Ayon sa Israel Defense Forces, iniisip umano ng Hamas na mas magiging mahina ang IDF dahil mas concern umano mga ito sa pagpapalaya ng kanilang mga mamamayan kaysa sa pabagsakin ng Hamas. Tila manghihina umano ang Israel Defense Forces dahil mas pinagtutuunan nila ng pansin ang pagpapalaya sa mga bihag kaysa sa pagpapabagsak sa Hamas. Subalit sa katunayan, maling-mali umano ang pag-iisip na ito ng Hamas dahil para sa IDF o Israel Defense Forces, ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga mamamayan at sa mga taong binihag nila ang siyang pinaghuhugutan nila ng lakas at nagpapatatag palalo sa kanila. Mas nagkakaisa umano ang Israel Defense Forces dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga mamamayan at sa mga taong nagiging biktima ng karahasan ng militanteng grupong Hamas. Minamanipula ng Hamas ang pagpapalaya ng kanilang mga bihag kapalit ng mga nakakulong na Palestinians sa Israel na palalayain din. Kung titingnan kasing mabuti, sa pagkakataong ito ay tila nasa win-win situation ng Hamas dahil nagawa nilang mapalaya ang kanilang mga kababayan na bilanggo sa Israel kapalit ng pagpapalaya nila ng kanilang mga bihag. Parang sila lang kasi ang nakikinabang dahil nagamit nila ang kanilang mga bihag upang makalaya ang kanilang mga nagkasala at itinuturing na kriminal nilang mga kababayan na nasa Israel. Ito ang nais ipakita ngayon ng Hamas sa kanilang mga mamamayan sa Gaza na tila sila ang mas nananaig kaysa sa Israel at kontrolado nila ang bawat naging desisyon sa kasunduan. Tila wala ding magawa ang Israel dahil may hawak na bihag ang Hamas na dapat nilang iligtas ng buhay at maibalik sa kanilang mga pamilya ng maayos at humihinga. Pero ito umano ang malaking pagkakamaling pag-iisip ng Hamas ayon sa Israel Defense Forces. Pinangangalagaan ng Israel ang kanilang mga mamamayan at mga sibilyan at sa katunayan na ito ang kanilang mas pinahahalagahan kaysa sa pagpapabagsak nila sa kanilang kalaban. Ang malasakit na ito ng IDF sa kanilang mga mamamayan ang mas nagpapatatag at mas nagbubuklod sa kanila. Ito din ang dahilan kaya mas lalo silang nagkakaisa. Iniisip ng Hamas na dahil dito ay humihina ang Israel pero ang totoo ay mas lalo silang lumalakas. Sa lumabas na ulat mula sa Hamas, 3 mga sibilyang Israel ang nasawi na 2 sa mga ito ay pawang mga bata pa lamang. Ang pagkamatay ng 3 sibilyan na ito ay dahil sa pagpapasabog ng Israel sa Gaza. Sinisisi ngayon ng Hamas ang puwersa ng Israel sa pagkasawi ng mga sibilyang ito. At ito ang nais na mensaheng iparating din sa publiko, lalong-lalo na sa international community.
Isa na namang pagmamanipula ng Hamas sa mga kaisipan ng tao. Ayon sa IDF Spokesperson Unit, marahil ay kahit paano'y may katotohanan ito pero hindi nila umano maaaring baligtarin ang sitwasyon dahil sila mismo ang nanguha ng kanilang mga bihag mula sa Israel at dinala nila sa Gaza. Sila din ang nagpasimula ng kaguluhan at kung titimbangin ay mas maraming mga sibilyan ang nadamay at nasawi dahil sa kanilang kapangahasan. Kung hindi umano nila sinimula ng pag-atake noong 7 ng Oktubre ay hindi sana magiging ganito ang sitwasyon at walang mga sibilyan ang madadamay. Sila ang punot dulo at wala umanong dapat na ibang sisisihin kundi sila lamang. Ipinagtatanggol lamang ng Israel ang kanilang karapatan at teritoryo at pinoprotektahan lamang nila ang kanilang mga mamamayan at ang mga sibilyan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit dapat nasisihin ng Hamas ay dahil noong kinuha nila ang kanilang mga bihag, hindi alam ng Israel kung saan nila itinago ang mga ito. Wala silang ideya kung ano ang ginawa nila sa mga ito, lalo na sa mga kabataan. Tila kidnap for ransom ngayon ang nagiging kinalabasan ng kanilang pambibihag pero imbes na pera o kung anumang mga bagay na kapalit ay ang mga kalahin nilang nagkasala sa Israel ang kanilang piniling pauwiin at mapakawalan. Sa ngayon ay dapat na mas lalo pang manalangin ng bawat isa na mapakawalan na sa lalong madaling panahon ang mga nalalabing mga bihag ng Hamas na nasa Gaza. At kung hindi man ito agad na mangyari, sana ay ingatan silang lahat ng Panginoon at ilayo sa anumang panganib at disgrasya. Isa pa sa mga nakakagulat na isinawalat ng Israel na marahil hindi alam ng publiko ay ang ginawang pambababoy ng ilang mga miyembro ng Hamas sa kanilang mga bihag at sa mga sibilyan. Tila dismayado ngayon ang Israel kung bakit tikom ang bibig at tila hindi makapagsalita ang mga international humanitarian organization tungkol sa pang-aabusong sexual ng Hamas sa ilang mga kababaihang Israeli noong kakasimula pa lamang ng kaguluhan. Noong kasing pagsisimula pa lamang ng kaguluhan 7 ng Oktubre, hindi alam ng publiko, lalo na ng international community, na ginahasa ng ilang miyembro ng Hamas ang mga kababaihang Israeli. Walang awa nilang pinagsamantalahan ng mga kababaihan ilang minuto bago patayin ang ilan sa mga ito, habang ang iba naman ay ginahasa bago gawing mga bihag at dalhin sa Gaza Strip. Ang pangyayaring ito umano ay hindi makatao at hindi katanggap-tanggap. Pero sa nakalipas na mga araw, si Antonio Gutierrez, ang US Secretary General ay nag-issue ng isang testamento na kumukondena sa ginawang ito ng Hamas. Hindi umano katanggap-tanggap ito at hindi na lamang dapat na palampasin ng kinaukulan ang ginawang ito ng Hamas. Ayon pa sa pag-amin ng isa sa mga napakawalang bihag na isang babae, sa pilitan umanong pinapakaway ang mga bihag at pinapangiti habang sila ay pinapakawalan. Bago pa man sila umano pakawalan, dapat ay makikita ng publiko na naging masaya sila at naging mabuti sa kanilang Hamas habang sila ay bihag sa loob ng 50 araw. Sa sasakyan umano bago sila hatid sa Red Cross ay pinipilit sila na dapat sila ay kakaway at ngingiti habang sila ay nilalabas ng Hamas sa sasakyan. Ayon sa Israel Defense Forces, isa na naman itong klase ng pagmamanipula ng utak ng mga tao at ng publiko at sinusubukan ng Hamas na magmukha silang mabubuti sa harap ng publiko at tila gagawin nila ang lahat upang hindi magmukhang mga kontrabida. Makikita sa video na ito ang babae na umamin sa pagpilit sa kanila na ngumiti at kumaway sa Hamas habang sila ay pinapakawalan. Tingnan ang video. Makikita na tila hindi ngumiti o kumaway ang babae sa Hamas, hindi kagaya ng ibang mga bihag na lumabas sa sasakyan. Tila galit na umalis at naglakad ang babae kaya naman medyo pinagtinginan siya ng ilang mga sundalo ng Hamas. Diretso lamang itong naglakad papunta sa mga kasamahan niyang bihag din. Ang babaeng ito ngayon ay hinahangaan ng marami dahil sa paninindigan at katapangang kanyang ipinakita na dapat ay gawin din ng lahat ng mga bihag. Hindi dapat sila nagiging sunod-sunuran sa Hamas at dapat ay maging matatapang, lalo at nasa likod nila ang IDF at ang suporta ng buong mundo. Noong nakaraang Huwebes, ang ika-6 na araw ng ceasefire ng Hamas at Israel, kung saan nasa 79 na mga bihag ang pinakawalan at 210 Palestinians na ang napalaya na mula sa dalawang panig.
Subalit nais pa rin ng Hamas na mapalaya ang lahat ng mga Palestinians na sa ngayon ay nakakulong sa Israel. Kaya naman ang alok nito na pakawalan ng lahat ng Israel military na binihag ng Hamas kapalit ng kanilang mga kababayan na nakapiit sa mga kulungan. Ito ang pahayag ng isang opisyal ng Hamas at ng Gaza Health Minister. Noong taong 2011, nasa 1,000 mahigit ang pinalaya ng Israel kapalit ng isa lamang na Israeli na kinulong ng Hamas sa loob ng 5 taon. Nasa mahigit kumulang 7,000 mga Palestinians ang nakakulong ngayon sa mga kulungan sa Israel. Sila ang nais na mapakawalan ng Hamas sa kasalukuyan para mapagbigyan din nila ang Israel sa kanilang kagustuhan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!